Mahal kong Kuya Will, ako po ay isang chef sa isang sikat na restaurant dito sa Maynila. 10 taon na po akong naglilingkod. At sa loob ng 10 taong iyon, naging abala lang ako sa pagluluto ng masasarap na putahe. Hindi ko naisip na may puwang pa pala sa puso ko para sa pag-ibig. Hanggang isang araw, dumating si James, ang bagong assistant chef. Medyo bata pa siya, siguro mga 25, samantalang ako ay 30 na. Pero ang gwapo niya, Kuya Will. Matangos ang ilong, singkit ang mga mata, moreno, parang artista. Ang kanyang mga kamay ay maliksi at malinis, perpekto sa paghawak ng mga kutsilyo at kawali. Mayroong isang maliit na peklat sa kanyang kaliwang pisngi na nagdaragdag sa kanyang kakaibang kagwapuhan. Simula nang dumating si James, parang may kakaiba. Hindi ko maipaliwanag pero para bang may kuryente sa tuwing magkakatinginan kami. Madali kaming nagkakaintindihan at madalas kaming mag-usap kahit na busy kami sa kusina. Ang gaan ng loob ko sa kanya. Samantalang sa ibang mga lalaking assistant chef, hindi ko magawa iyon. Ang kanyang tawa ay nakakahawa at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang kakaibang ningning. Minsan naiisip ko siyang halikan, pero nagdadalawang isip ako. Baka sabihin niyang easy to get ako at saka mas matanda ako sa kanya. Ano kaya ang iisipin niya? Pero ang hirap pigilan, Kuya Will. Parang may kung anong puwersa na umaakit sa akin palapit sa kanya. Ang tibok ng puso ko, parang drum na tumutugtog ng malakas na ritmo sa tuwing malapit siya. At ang mga mata niya, parang may sinasabi, parang sinasabi ng mga mata niya na mayroon din siyang nararamdaman. Isang araw, habang abala kami sa paghahanda para sa isang importanteng handaan, isang espesyal na hapunan para sa isang kilalang personalidad, aksidenteng nabitawan ni James ang isang mabigat na kawali. Ang amoy ng inihahanda naming adobo ay matapang sa hangin at ang kusina ay puno ng sigla at pagmamadali. Mabilis akong kumilos para saluhin ito at sa paggawa noon nagdikit ang aming mga kamay. Ang init ng kawali ay naramdaman ko sa aking palad at ang init ng kanyang kamay ay mas naramdaman ko pa. Isang kakaibang kuryente ang dumaloy sa katawan ko at alam kong may kakaiba na sa aking nararamdaman kay James. Pagkatapos noon, naging mas malapit na kami. Pagkatapos ng handaan, naglinis kami ng kusina. Tahimik lang kami pero ramdam ko ang presensya niya. Ang kanyang mga kamay ay malapit sa akin at ang aming mga balikat ay nagkakadikit. Nang matapos na kami, naglakad kami pa uwi. Magkahawak ang aming mga kamay. Tahimik lang kami pero sa ilalim ng mga ilaw ng Maynila, sa ilalim ng mga ilaw ng isang maliit na karinderya na nagtitinda ng mainit na tsokolate, nakita ko ang kanyang mga mata. May lungkot, may pag-aalala, pero mayroon ding pag-asa. Doon niya sinabi sa akin ang nararamdaman niya. Lab! Anya ang kanyang boses ay mahina pero puno ng emosyon. Gusto kita! Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ang puso ko ay parang sasabog na sa sobrang saya. Gusto rin kita, ang nasabi ko na lamang. Handa siyang harapin ang lahat. Niyakap ko siya. At sa yakap na yon, alam kong magsisimula na ang isang magandang paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pag-ibig at saya. Isang paglalakbay na nagsimula sa isang aksidenteng pagtama ng aming mga kamay sa kusina. Isang masarap at matamis na paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pag-asa at pagmamahal. Kanina, nakita ko si James. Si James na naghihiwa ng sibuyas. Ang galing-galing niya. Ang seryoso ng mukha niya tapos may nabitawan siyang maliit na kutsilyo. Mabilis akong yumuko para pulutin yon. Ang amoy ng sibuyas ay nanunuot sa aking ilong at ang malamig na sahig ay naramdaman ko sa aking mga tuhod. At nang inangat ko ang ulo ko, nagtama ang mga mata namin at hinalikan niya ako. Isang mabilis na halik sa labi. Ang lambot ng kanyang labi at ang init ng kanyang hininga. Hindi ko alam kung sinadya niya o hindi pero ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang tumigil ang mundo. Nakatulala lang ako. Siya naman, namumula ang mukha. Sabi niya, nauutal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pag-ibig. Sorry, sabi ko. Nahihiya ako. Hindi ko sinasadya. Pero sa aking puso alam kong gusto ko rin iyon. Pero, Kuya Will, masaya ako. Sobrang saya. Parang kumpirmasyon iyon. Parang sinasabi niya rin na may gusto siya sa akin. Simula noon, mas close na kami ni James. Mas madalas kaming mag-usap, magtawanan at magtulungan sa kusina.
Ang mga titig niya, iba na. May pagmamahal na. May pag-aalaga. Ang kanyang mga kamay ay madalas na dumampi sa akin. At ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng 1,000 salita. Ang kanyang mga ngiti ay nagpapainit sa aking puso. Kuya Will, ang saya-saya ko. Salamat. Sana ay magtagal pa ang aming pagsasama.